Kaya, dinasalan na eh. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa video nga palang ito mga ka-horror ay magpapakita tayo ng isang halimbawa ng pag-testing ng gamit na kung saan ang antingero ay nag-testing ng gamit sa pamamagitan ng dalawang pagbaril. Ang una ay hindi niya ito ginamitan ng panudla at ang pangalawa ay ginamitan niya ng panudla. At ang resulta ay magkaiba. Pero bago ko ipakita sa inyo mga ka-horror yung kanyang ginawang testingan ay magbibigay muna ako sa inyo ng kaunting paliwanag patungkol sa panudla. Kapag pinag-uusapan ng testingan ng anting-anting o agimat gamit ang baril, laging lumilitaw ang dalawang mukha ng pagsubok. Ang pagpapaputok na walang panudla at ang pagpapaputok na may kasamang panudla o tudla. Sa unang tingin, pareho lang itong paraan ng pagbabaril sa isang agimat o medalya. Ngunit sa aktual na resulta, malaki ang pinagkaiba nito. Ang dalawang ito ay nagpapakita kung paano gumagana ang paniniwala ng mga antingero tungkol sa lakas at limitasyon ng kanilang gamit. Kung walang panudla mga ka-horror, ang kalakaran ay simple. Isasabit ang agimat sa isang poste, tabla o kahit sa isang sanga ng puno, saka harapin ang bumabaril. Diretso siyang pupukol ng bala. Walang dasal, walang orasyon at walang intensyong espiritual na kalakip. Kapag pumutok ang baril sa ganitong sitwasyon, madalas ay hindi tinatamaan ng agimat. Maaaring dumaan ang bala sa gilid, dumapo sa poste, ngunit hindi sa mismong medalya. O sa pananaw ng ilan ay tuluyang naglalaho ang tama. Ang paliwanag ng matatandang antingero, hindi tinudla ang gamit, kaya't hindi tinablan. Sa mas malalim na salita, ang bala ay nananatiling pisikal na sandata lamang at hindi magkakaroon ng bigat na espiritual. Dahil dito, nagawang harangan ng likas na depensa ng agimat ang atake. Para bang may harang na hindi nakikita, na kayang baluktutin o ilhis ang landas ng bala upang manatiling ligtas ang gamit. Ngunit kapag tinudla na mga ka-horror ay ibang usapan na. Ang panudla ay hindi lamang basta dasal kundi isang pagsasanib ng isip, intensyon at lihim na orasyon. Bago pumutok, ang bumabaril ay tumitigil sandali, naglalagay ng tiyak na layunin sa kanyang pagbaril at binibigkas man sa isip o sa labi ang mga salitang itinuturing na makapangyarihan. Ang epekto, ayon sa mga nakakaunawa, ay parang binubuksan ng isang pintuan sa espiritual na depensa ng anting-anting. Kaya kapag pumutok ang baril, ang bala ay hindi na ordinaryo, kundi may kasabay ng bigat ng tudla. Ito ang dahilan kung bakit ang parehong agimat na hindi man lang nagalusan sa unang putok ay biglang nababasag o natatamaan sa ikalawang putok. Hindi dahil humina ang gamit, kundi dahil nalusutan ng kanyang proteksyon ng isang mas mataas na antas ng pagtutok. Kung ikukumpara mga ka-horror, malinaw na ang hindi tinudlaan ay nagpapakita ng tibay ng agimat laban sa mga basta atake. Hindi lahat ng pagputok o baril ay may kakayahang pumasok sa depensa nito. Ngunit ang tinudla ay nagpapaalala na may hangganan ang kapangyarihan ng anumang gamit. Kapag ang nakaharang ay taong bihasa sa orasyon, marunong gumamit ng panudla, at kayang pagsamahin ang dasal at intensyon ng isang aksyon, doon nasusubok ang tunay na katatagan ng anting-anting. Ang pagkakaibang ito ang dahilan kung bakit maraming antingero ang nagsasabing ang labanan ay hindi lamang sa pisikal na antas, kundi higit sa lahat ay nasa larangan ng isip at espiritu. Sa kabuuan mga ka-horror, makikita na ang dalawang uri ng testingan ay hindi simpleng eksperimento lang. Ito'y pagsipat sa dalawang mukha ng kapangyarihan.
Ang likas na depensa ng agimat laban sa walang direksyon na atake at ang pagbagsak ng depensang iyon kapag ang kalaban ay marunong gumamit ng panudla. Kung walang tudla, tila hindi tinatablan. Kung tinudla, nagiging marupok. At sa pagitan ng dalawang ito, naipakita ang hiwaga ng pakikibaka sa pagitan ng tao, bala at espiritu. Lagi rin nating tatandaan mga ka-horror na ang tunay na bigat ay hindi lamang nasa mismong gamit. Ang isang medalya, motya o anting-anting ay maaaring maging sandata ng depensa, ngunit ito'y nananatiling bagay lamang. Ang higit na dapat palakasin ay ang karunungan, disiplina at antas ng pagkaunawa ng taong nagtatangan nito. Sapagkat ang tao na may malalim na kaalaman ay laging nakahihigit kaysa sa gamit na kanyang hawak. Kung ang isip ay payak at mababaw, madaling mapapasok ng tudla ang kanyang agimat. Ngunit kung ang espiritu ay matatag, ang pananampalataya ay buo, at ang pagkakaunawa ay mataas, nagiging mas makapangyarihan siya kaysa sa anumang bagay na nakasabit sa kanyang leeg. Sa huli mga ka-horror, ang agimat ay tulong lamang. Ang tunay na lakas ay nasa taong may hawak nito. Ngayon naman mga ka-horror ay sabay-sabay nating panoorin ang ginawang pag-testing ng grupong Amadeus, na kung saan ay gumawa sila ng dalawang paraan ng pag-testing. Ang una ay walang panudla at ang pangalawa ay ginamitan nila ng panudla, at ang resulta nga ay magkaiba. So tara mga ka-horror at panoorin natin ang video. Sa punto nga ito mga ka-horror ay makikita natin si Exodus de la Rosa na nagre-ready siya sa gagawin niyang testingan. Medyo hindi malinaw yung audio rito mga ka-horror, kaya naglagay siya ng caption doon sa post niya. At ito babasahin natin mga ka-horror. Ang video na ito ay sinadya naming slow motion upang mas maunawaan natin ang takbo ng bala patungo sa target. Dito rin makikita ang aktual na paraan ng pagbaril na walang kasamang dasal at ang kinargahan na pangbaklas o pangwasak ng kakayahan ng tangan na tinatawag ng iba bilang panudla. Naway makatulong ang simpleng pagbabahaging ito sa larangan ng mga antingero. Ang aming samahan, Amadeus, ay patuloy lamang na tumutuklas at nagsasaliksik sa mundong espiritual. Wala kaming intensyon na magyabang o magpagalingan sa ibang sekta, bagkus ay magbahagi lamang ng kaalaman at karanasan. Sa video nga mga ka-horror ay makikita natin na sa unang putok ni Exodus ay tila lumihis yung bala. Kumbaga mas mataas yung tingga kumpara doon sa pinaglalagyan ng target. Dito nga ay hindi niya ginamitan ng panudla, kaya tila lumihis yung bala, no? Ibig sabihin yung target na isinalang nila ay likas na may kapangyarihan din ito. So panoorin natin yung pangalawang pagputok ni Exodus. So yun mga ka-horror, nakita naman natin na yung bala o yung tingga ay mas mataas talaga doon sa target at lumihis ito, no. So ibig sabihin ay malakas yung kapangyarihan ng isinalang nila rito. So tingnan naman natin mga ka-horror yung pagkakaiba kapag naman ginamitan na ng panudla ni Exodus de la Rosa yung gagawin niyang pagbaril doon sa medalyon. So panoorin natin mga ka-horror. Bali sa punto na ito mga ka-horror, nakita naman natin na tila may ibinulong si Exodus doon sa hawak niya na baril, Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayun, tinamaan mga ka-horror, bagsak yung karton. Tila tumalsik yung medalyon doon sa likod. So tingnan natin kung ano ang naging tama mga ka-horror. So yun mga ka-horror, confirm nga na tinamaan nga yung isinalang nila na gamit. At yun nga yung pagkakaiba mga ka-horror ng testingan na ginamitan ng panudla
kumpara sa hindi ginamitan ng panudla. So hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.